lasing ka na naman. Bagay. Lasing ka na naman, dahil ganda na naman ang misis mo sa paningin mo. Congrats! Maligayang pakikinig sa mga nakahandabay sa Mandako ng Kapuluan. Hello po sa inyo. Welcome to the show. Ang programang Hello STG. Hello, sorry, thank you, and good looking. Just goodbye. Oh, goodbye yung ano, G. Gusto mo, ang kahulugan ng G ay ano? GG era. GG. Oy, tawag na ha. 721-2429. 721-2429. That's the number to call. At habang ino-audition ng mga callers, babati lang muna ako. Eto, nakakalibang talaga makinig sa'yo. Di kayo na. Sabi ni Andrea, si Chen, sabi niya anong picture mo parang alaswa? Sabi niya, sinusunsan kita. Ano ba yan, bulol? Sinusundan, talaga. Papa J. Kaya pala kanina pag CR ko, may katabi ako, ikaw pala. Sinusundan pala ako. Si Tita Hal Magwarin, sabi niya, ayan, kamusta? Nakikinig ako, ingat ka parate. Uy, Tita Alma, kamusta ka na? Dalawin mo ako dito, ha? Panibagong istasyon. Hello, Papa J, para ka pong kinakatay na biik pag kinikilig ka. At least biik, hindi baboy, di ba? Pag baboy sila, mag-aaway tayo. Ay, kung angat nga rin sa mukha. Si John of Pearl, Austria. Ayan. Hi, Papa J, na-miss ka namin dito sa Italy. Di ba? Kita nyo, ha? Ang mga nakaantabay sa atin, worldwide, merong Italy. Di ba? I trust and love you. Italy. May mga kahulugan yan, di ba? Japan. Di ba? Japan, I just always pray at night. Ayan. Japan, yan. Just always pray at night. Japan. Ano pa ba? Hope. Honey, open your panty every day. Hoy! Tinuro lang niya Rekta sa akin yung hope. Mga wholesome nyo alam, wholesome. Japan, di ba? Just all pray at night. Italy, I trust and love you. Sabi Rekto, gawin mo rin yung hope. Sabi ko, ano yung hope? Honey, open your panty every day. Ganyan yan eh. Yak, kadiri baboy siya. Ay, nako. Dami nakaantabay, Siguro, sikat na kami. Ano tayo? Malapit na mga number 1 na kami. Antayin nyo kami. Mag-number 1 kami. Woohoo! Sabi ni MC, Pangga, address nyo ngayon? Ulit naman doon si MC Ramos. 15th floor, Estrata 2000 building, Ortigas Center, Pasig City. Punta na kayo, ha? Yun nga pala, nakaantabing yan si Jose Nathaniel from Davao. Ayan. May caller tayo. Hello? Hello po. Hi, sino po? Rial po. Ang pangalan mo, Rial? Opo. Parang Quezon, gano'n. Parang gano'n na nga po. Rial Quezon. Ba't Rial? Hindi ko nga rin po alam eh. Di ba kakala nanay mo dati fake ka? Makita, ay, totoong bata, real na lang. Taga-saan ka? Nandito po ako ngayon sa Quezon. Di ba Real Quezon City? Oo nga. Real Quezon City.
Ayan, saan ka sa Quezon City? Sa Kamuning po. Kamuning. Diba? Kamuning, get me. Baby, I'm yours. O, diba ang corny? Nagnak-nak. Di ba kayo na bad trip sa akin? Anong ginagawa sa buhay ni Rial? Nagtatrabaho po. Sosyal, may hanap buhay. Anong trabaho mo? Katulong po. Oh, kasambahay. Opo. Oh, wag katulong, kasambahay. Bakit po? Ha? Yung kasambahay ang trabaho, yung katulong yung tao. Gets ba? Ay, ganun po ba yun? Bakit? Ngayon ko lang po nalaman. Di ba ka maniwala? Ba't ka napatawag? May lang po. Hihingi lang po ng advice. Advice. May asawa ka na ba? Dati po. Wow, sosyal. Ang ganda, parang nauso ka lang dati. Ngayon na, hindi ka nauso. Yan. Rial. Sosyal. Kasi, ano probinsya mo talaga? Antique po. Antique. Ilang oras biyahe? Mahaba po eh. Isang buong araw tsaka isang buong magdamag. Mga 20 hours, ganun. Ano yun? Barko o jeep? Barko po. May nag-jeep hanggang Antique, may nag-jeep eh, no? Siguro ang dami mo kulangot doon eh, no? Kasi ang layo eh. Diba? Yan yung buhay ito. Isang siraulo ako mag-isip eh, no? Jeep. Sige. Alright, ikaw ay napatawag kasi. Opo. Huy, kasi opo ka dyan. Ay, sorry. Ba't ka napatawag? Ayun nga po, tatanong ko lang po yung about to sa naging ko po. Naging? Karanasan. Karanasan? Yung Hala, po, yung... may karanasan. May video ka ba niyan? Hindi po. Yung... may video ka ba nung karanasan mo? Hindi po. Ipadala mo sa akin. Itag mo nga ako ng video nung karanasan mo at nang mapanood namin yan nila Jorel. Si Jorel kasi ulit eh. Para kasing yan eh. Naiinis na ako sa'yo, Jorel. Tumigil ka na. Binibiro ka lang. Magkwento ka na. Sige. Yung... Parang nahihiya ako magkwento. Di wag ka magkwento. Ate mo ha. Ayaw mo magkwento. Naiirita ako sa'yo ha. Ganito po. Yung dati ko pong asawa. Kasal po kami noon na isang anak. Tapos, naghiwalay po kami. Pero parang hindi po maayos yung paghiwalay. Teka lang, gaano ka tayo nagsama bilang mag-asawa? Siguro po mga kulang ng 2 taon. Kulang ng 2 taon? Opo. Di sobra ng 1 taon yan pag kulang ng 2 taon. Sige, tuloy mo yung kwento mo. Tapos, nung 2015, naghiwalay po kami nung 2013. Tapos... Teka lang, parang naguluhan ako. Kailan ka naghiwalay? 2013 po. Kailan kayo naging kayo? 2015? 2010 po. Okay, sige. Tapos ngayon po kasi may asawa na po siya at anak. Adi, lakasan mo. May asawa na po siya at anak. Ano ba nagkahiwalay nyo? Selos po. Sino si Selos? Hindi ko po alam sa kanya. Hindi, sino nagsiselos? Siya po. Siya. Sino ba nagsiselosan niya? Ako po. Nag-iisipan niya po na may mga text-meet, mga ganun. Talaga? Totoo ba yun? Hindi naman po eh. Wala siyang nabasa? Wala naman siyang pruweba eh. Hindi, wala siyang nabasa at tinatanong ko. Kasi pag ang sagot mo sa akin, wala siyang pruweba, ibig sabihin nun, meron kang ginawa, hindi lang nahuli. Wala naman po siyang nabasa. Wala ka talagang ginawa.
Wala po. Yung totoo. Wala po. Tingnan mo ako. Wala po. Paano kita tingnan? Basta, tingnan mo yung picture ni Lola para mo ako nakita. Okay, tapos? Ayun po. Kasi ngayon parang na-realize ko na mahal mo pa. mahal mo. Kaya lang, hindi ko naman po sila pinapakialaman kasi nga po, alam ko naman yung magiging feeling ng babae kapag ginulo ko pa sila. I-describe mo nga sa akin yung araw na naghiwalay kayong dalawa. Kasi po nagtrabaho po ako nun sa Maynila. Yun po yung dahilan nung away-away namin. Saan sa Maynila? Ay, nandito nga pala ako sa Maynila. Minsan sa bawa ka din kausap. Sa ano po, sa Cainta. Ate, ang Cainta hindi Maynila. Ang Cainta ay Rizal. O tapos? Tapos yun po yung pinagsimulan nung parang nag-iisip po siya na siguro may mga ginagawa akong hindi maganda. Bakit siya nag-isip? Hindi ko po alam sa kanya. Basta yun nga po yung ginagulat ko kasi parang gumagawa po siya ng dahilan para sa siyempre may pinanggalingan niya. Di ba meron siyang nakita, merong specific. Kasi hindi siya pwedeng gumawa ng kwento out of thin air. Meron siyang nakita. Ano yung nabasa niya? Kapag tumatawag po ako sa kanila, nung anak ko na nangungumusta, yung unang sinabi niya po, bakit daw ako palaging may load? Oh, bakit kasi lagi may load? Pati ba naman load? Siyempre po, kasi yung amo ko palaging umaalis. So kailangan may load ka. Tapos lagi akong tinatawagan, sinicheck, di ba po uso yung mga nakawan? Hindi ko alam, walang ganyan sa amin. Lagi pong Ang tinunong barangay namin, ang mga tanod namin naka-duty. Pero na yung araw doon sa kanto yung mga yun. Nagdidilin po, di ba yung mga sa bagay. So, kumbaga, bakit lahat yung may load? May naglo-load sa'yo, ganun yung niya. Oo, yung iniisip niya po, binigyan niya yun nung parang pangit na kumbaga, nilagyan niya na mali siya. Opo. Anyway, sa naghiwalay na kayo, di ba? Alam ko kasal kayo, kasi siyempre, meron kang legal na karapatan kasi kasal kayong dalawa. Di ba? Opo. May kami nag-i-video sa akin dito. Saan ba yung tubo ko? Di ba? Ganito, nalito tuloy ako. Saan ba yung tubo ko talaga? Bakit po? Hindi, ganito, meron kang legal na karapatan kasi mag-asawa kayo, di ba? Kaya lang ate, siyempre, ako naman, nasa panig lang naman na wag na kayong gaanong, kumbaga wag na kayong manggulo ng buhay ng bawat isa. Kung ang pag-uusapan ng legal na karapatan, meron ka niyan. Kasal kayo Tama? Opo. Kaya lang ate, anong point kung hindi kayo magkakasundo kahit ba mag-ayos kayo yung pagkakakasal ninyo, di ba? Opo. Tama? Opo. Oo, total, napalaya mo naman na siya. Nag-umpisa na ng pamilya sarili niya. Baka gusto mong bigyan na rin ng puwang yung sarili mo, mag-umpisa na rin ng panibagong buhay. Pero normal lang yung nararamdaman mo, nakakaalala mo siya. Kasi po, naaawa po ako sa anak ko Sige, ipaliwanag mo sa akin, anong aspeto ang nakakaawa? Gusto ko lang malaman kung saan nanggagaling yung awa na yan. Di ba po, pag nakikita mo yung ibang pamilya na buo, sinusubukan ko po kasi nung dati, nung bagong hiwalay pa lang kami, sinasabihan ko siya na ayusin na lang namin kasi syempre, yung mga away-away hindi talaga maiwasan. Oo. Normal naman ang away. Kaya lang ganito, Riel. Opo. Kahit naman anong gawin natin, kung naghiwalay na kayo, kahit balik-balikan mo yung nangyari, hindi mo na pwedeng tanggalin yung katotohanan na nakapag-umpisa na siya ng panibagong pamilya kasama ng iba. Pwede mo siyang pakulong. Gusto mo ba yun? Ayoko naman po na. Diba? Kasi ikaw din mabibigatan tama mali? Opo. Hindi mo naman din siya makukuha sa pamilya. Meron siya. Diba? May anak na po kasi sila. Oo. Hindi ko nauunawaan lang kita kasi nalulungkot ka para sa bata. Pero may sasabihin ako sa'yo, hindi naman lahat na magkakasama sa isang bahay ay buo. Kahit magkakasama sila. Ito, lagi kong pinapayo yan. Pag nasa isang bahay kayo, kahit may anak kayo, bawa, di ba? At ang tanging dahilan kung bakit kayo nananatili sa isang bahay ay dahil takot kayo mag-iwalay kahit nagpapatayan na kayo sa loob ng bahay, mag-iwalay na kayo.
Meron kasing ganyan eh. Ayoko kasi ng broken family. Ayoko talaga kahit mag-away, kahit may hirap, kahit buno na ako ng black eye, hindi ako alis. Ay, din lungkot ng buhay. Tama, di ba? Tama. Oo. Paano ka makakapag-umpisa? Paano mo mararanasan natin yung kahulugan ng totoong pagmamahal? Kung nandun ka sa taong alam mo wala namang kaisukli sa'yo yung totoong pag-ibig. Kung ang pinanghahawakan mo lang, kasi gusto ng buong family, walang point eh. Di ba? Kasi parang umaasa pa po kasi ako na Eh, normal yan. Yung maalala mo, mabis mo. Ibig sabihin hindi ka pa magaling. Ibig sabihin niya hindi ka pa emotionally healed. Tama? Ibig sabihin hindi ka pa kumbaga hindi ka pa gumagaling ng tuluyan. Tama, mali? Huwag ka mag-alala, gagaling ka rin. Huwag ka mag-alala, darating yung pagkakataon na ikaw din ay magmamahal muli. Huwag mo nga purahin. Actually, hindi totoo yung sabi nila gumaling na ako. It's not always when we are ready. It's always about who comes along. Gusto mo Tagalogin ko? Malalaman mo lang na talaga nakapag-move on ka na kapag handa ka na masaktan muli. At ang tanging basihan para malaman mong handa ka na masaktan muli ay pag may dumating na tao sa buhay mo na kaya mo nang iposta muli yung puso mo. Hanggat wala pang dumarating sa buhay mo ate na kayang pumukaw ng sakit, ng lungkot, ipagdaanan mong masakit ate sa buhay, siyempre ang maaalala mo siya. Tama? Tama. Ang pangit naman kung nalulungkot ka, malala mo ako. Ang tinalaman ko sa'yo. Nagets mo yung point ko? Opo. Nakuha mo yung point. Opo. Yan. Ang point na yan, ha? Sige. Gusto mo ba kaya ate humingi ng sorry, thank you, and goodbye? Ay magsabi ng sorry, thank you, and goodbye? Para lang, alam mo, symbolic lang naman to eh. Just for you to let it go. Para lang gumaan yung pakiramdam mo. Kasi iba kasi pag nasasabi natin, tama? Dapat ko na po ba talagang kalimutan siya? O di ko kayo madiwag. May choice ka ba? Hindi po. Sagutin mo ako. Ikaw magsabi sa akin para marinig ko mula sa'yo. May choice ka ba? Hindi ko po alam. Real talk lang tayo dito. May choice ka ba? Wala rin po. Ayaw ko rin po kasi silang guluhin. Ate, kung ang pag-uusapan ay legal na karapatan, meron ka niyan. Pero ang tanong, ano madadagdag sa buhay mo kapag ginawa mo yon? Kaya nga. Meron ba? Wala rin naman eh. Ang ending niyan, ate, diba, sasaktan mo lang yung tao natin minahal mo din. Eh, sa gusto mo mag-umpisa ng panibagong buhay, hindi nag-work yun sa inyo, gagawin natin. Diba? Opo. Palayain mo na siya. At higit sa lahat, palayain mo na yung sarili mo. Palayain mo na siya. At higit sa lahat, palayain mo yung sarili mo. Para makapag-umpisa ka ng panibago. Pwede ba yun? Pwede po. Kung ayaw mo, di wag din. Inaano mo ka agad, Papa G. Ito naman eh. Binibiro ka lang naman eh. Real naman eh. Sasagot pa lang ako eh. Sige, isa pa. Tanong kita ulit ha? Opo. Gusto mo ba yun? Kung ayaw mo, di wag. Ay. Ang bagal po sa magot eh. Uulitin ko ha? Gusto. Isa pa. Gusto mo ba yun? Gusto po. Ay. Ang bilis. Gusto pa. Gusto pa. Anong pangalan niya? Jeff P. Ha? Jeff P. Jeff P. Opo. Ano yan? Nagkamalang sulat yung kumadrona? Ha? Hindi ko po alam. Jeff P? Opo. Bakit Jeff? Pwede naman Jeff po. Talayaw niya po, Epoy. Sige. Jeff P na lang, ha? Para alam niyang siya, ha? Opo. Okay na? Opo.
Sige, dali. Hello, Jeff P. Tapos ibigay mo na yung sorry, thank you, and goodbye mo. Maliliit na bagay na gusto mong ipag-sorry, yung mga natutunan mo sa kanya, mag-thank you ka na, at mag-goodbye ka na. Sorry, thank you, and goodbye. Alright, game. Hello, Jeff T. Kahit hindi mo man napapakinggan to, gusto ko lang mag-sorry sa lahat-lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Siyempre, hindi mo rin naman kamalian lang kung bakit tayo nagkahiwalay. Inaamin ko na may mga pagkukulang rin ako kung bakit nangyari. Kasi hindi naman pwedeng ikaw lang sisihin. Kung nagkamali ka, ganun din ako. Siguro, kailangan ko na talagang tanggapin na dyan ka masaya sa buhay mo ngayon. At kailangan ko na rin harapin naman ng anak natin na ganito yung naging resulta ni dating masayang pagsasama natin. Siguro hindi talaga tayo. Siguro pinagtagpo lang tayo pero hindi tayo yung nakatakda. Ang lalim dun, ha? Sige, tuloy mo. Salamat kasi naging bahagi ka ng buhay ko at dumating sa atin yung isang prinsesa na ngayon nakaupo sa tasa. Sorry, nagugulo ko ng moment. Pasensya ka na. Okay, game. Yung prinsesa na dumating sa buhay ko, yun yung nagiging lakas ko ngayon. Tsaka nagiging inspirasyon. Sana mahalin mo yung pamilya mo ngayon, lalo na yung anak mo. At magiging masaya na rin ako para sa inyo. Pinapalaya na kita. Yan lang po, Papa J. Pero sana lang yung anak niyo huwag niyo pabayaan. Sana magsuporta siya, kung ano maaabot na kaya niya, sana. Wala po kaming communication. Ikaw na yung hindi ko sinasabing, baka kasi maramdam mo, bakit ako lalapit, para sa bata na lang. Alam mo, ang importante dito, Rian, hindi man kayo maging magkaibigan, sa totoong kahulugan ng pagiging magkaibigan, huwag kayo maging magkaaway. Opo. Di ba? Huwag kayong maging magkaaway. Kasi walang point. Meron naman magitan sa inyong sanggol o bata. Maging magulang pa rin kayo. Hindi man kayo naging di ba? Hindi man kayo naging, alam mo na, nagkatuluyan. Maging magulang kayo. Opo. That's the best you can do para di ba, for your daughter. Nagets mo? Opo. Ikaw na yung kumbaga mag-reach out para makasama din naman ng bata yung tatay niya. Kaso po yung tatay niya parang hindi naman interesado sa bata. Huwag mo na i-assume yan. Talaga makasama loob mo. Kaya hindi ko na po inaano Hindi, alam, siyempre nakakasama talaga ng loob. Pero siyempre, at least kahit paano, para sa bata na lang. Alright? Opo. Oo. Hindi ka na mamatay sa pride, di ba? Tama?
Tama. Tsaka masarap yung wala kang bit-biting sama ng loob o kaya hinanakit. Kung pwede namang wala na lang, bakit mo hahayaan na, di ba, dala-dala mo. Tama? Opo. Halika nga, pahagda ako. Pwede, wag. Do you feel better? Opo. Para sa anak mo, ano mensahe mo? Anong pangalan niya? Si Jaya Elaine po. Diyos ko. Ano pangalan ulit? Bibe na lang po. Pinag-combine nyo naman yung mga pangalan ng angkan ninyo. Tama ba? Tama. Pangalan lolo, ng lola. Minsan, hindi naman lahat ng lola, tatay, nanay niya. Pag pinag-combine, maganda pakinggan. Pero yung anak ko maganda, ha? Jaya Elaine. Medyo okay naman, na? Opo. Siyempre, pag maganda po. Oo, magandang combination. Pero, ang paalala ko lang, huwag yung lagi ipipilit, ha? Hindi laging okay. Di ba? Opo. Sige, tuloy mo na. O, Jaya Elaine, anak? Jaya Elaine. Bigyan kita ng iPhone. Ay, di joke lang. Sumago akong gastos. Sige na, ikaw na. Mag-aaral kang mabuti. At alam ko namang naiintindihan mo ako. 1 taon ka pa lang, palagi na akong wala sa tabi mo kasi nagtatrabaho ako at lang tayo nagkakasama. Pero lagi mong tandaan, mahal na mahal kita at palagi kitang namimiss. I love you, Pe. For some wonderful reasons, ang mga anak, mas madali niya maintindihan pag nanay nagsakripisyo. Intindido lagi ng anak yan eh. So, I wish bigyan mo. Tatagan mo yung loob mo. Alam mo naman para sa kanya yung ginagawa mo. Opo. Tama? Opo. Wala ako may offer sa'yo maliban sa sabihin sa'yo na ako proud ako sa'yo. Hindi madali yung ginagawa mo. Magsakripisyo malayo sa kanya. Salamat po, Papa J. Ganun ang nanay, di ba? Pag kumakain ka ng masarap, sana kasama ko sa platong ito yung anak ko. Kaya nga po eh. Di ba? Pag nakakita ka ng batang masaya, sana bit-bit ko rin, karay ko rin yung anak ko para kami din happy, no? Opo. Pero isipin mo, lahat ng pawis mo, lahat ng
puyat mo, lahat ng tinitiis mo ngayon, para sa kanya yan. Hindi naman para kung kani-kanino. Kaya nga. Malaking sakripisyo yung hiningi ko sa'yo na sabihin mo sa tatay niya, ha? Oo, bibigay mo ng buo yung alam mo kaya mo na ibigay. Malaking bagay ito at mahirap gawin, pero hindi naman siguro masama, no? Magsabi ka lang, hindi mo kailangan maging magkaibigan kayong dalawa. Pwede mo lang sabihin, baka gusto mong tawagan yung anak mo para nakakausap kayong dalawa. Di ba? Kaya nga. Dati po nakakausap, pero... Ayan. Kumbaga ikaw ang maging tulay. Nagets mo yung punto? Opo. You feel better? Opo. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you rin po, Papa J. Pasensya ka na at yun lang ang ha? Okay lang po. Dapat sasamahan ko ng ng 2 lata ng sardinas kaya walang available ngayon, ha? Parang ngayon ako naiiyak. Bakit? Ikaw kasi. Ay, sardinas. Ayun ba? 555 sardines. Ano ka ba? Probinsya, puro sardinas. Pati ba naman dito? Uy, paborito ko sardinas, ha? Ano? Ibig mo sa'yo, magbinigay ka ng 555 sardines, hindi mo kukunin? Kukunin ba siya? Teka, umaarte ka, ha? Nasaan ba yung tubo ko? Joke lang po. Salamat sa pagtawag. Salamat din po. I am so proud of you. Congratulations. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Yun po yung ating caller, mga kaibigan, na sino ba? Si Rial. Oh. Grabe, no? Nakakalungkot yung buhay niya, mga kaibigan. Pero alam niyo ba, ang katotohanan ng buhay, hindi siya nag-iisang may ganyang pinagdadaanan. Ano kaya, normal, kwento kaya yan ng diba, common na kwento kaya yan ng mga ng mga kababayan natin, di ba? Yung mga yung mga nagkamali ng ng mamahalin. Oo. Na yung nakapag-asawa na nabuntis sila ng ng hindi seryoso sa kanila. Nang tanging talent ay gumawa ng bata hindi para magpalaki. Ay, ma-hockey kayo. Bago na ma-hockey kayo, ha? Ay, nako. Sa Sabado, Sa Sabado, mga panggahan, nandun ako sa Paddy's Point, San Lazaro. Sa Linggo, Paddy's Point, Las Piñas. Huwag na kayong makulit. Pumunta na kayo, ha? Pumunta kayo. Pag di kayo nagpunta, tignan ko lang, ha? Ay, nako. Pwede ka lang makaano muna ako. Papaalala lang, mga kaibigan, ha? Mga pangga, tuloy-tuloy ang saya with Energy FM dahil hatid namin sa inyo ang 555 Sardines Barangay Invasion. Binabanggit ko, Dahil hasakupin namin ang mga barangay ninyo. Iba yun ang Tagalog ng invasion, pananakop. Hasakupin namin ang barangay nyo, panaginipan nyo kami, mga sardinas ang gabi. Siguradong masaya ito dahil hatid ng Energy FM at ng 555 Sardines ang iba't ibang games at prizes. Yan, hindi lang yan, mga kaibigan. Makakasama ninyo ang inyong mga paboritong Energy FM DJs. Ayan, magkita-kita tayo sa Barangay Kasiglahan, Montalban, Rizal. Ayan, this March 29, Miyerkules, mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Save the date, mga pangga, kita-kits. For more details, bisitahin ang Energy FM Manila official Facebook page at patuloy tumutok. Ayan, dito lamang sa inyong pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy 106.7 Energy FM. Ayan. Ang 555 Sardines na Barangay Invasion ay hatid sa inyo ng inyong pangga 106.7 Energy FM at ng 555 Sardines fried masarap. Dapat
pride. May ganun pa pagtigil para puno ng laway yung mic ko. Para bukas, pag air ni Lindsay, maamoy niya, ang baho ng microphone. Sino ba huling gumamit? Si Recto, hindi ako. Tagilan niyo. Ay, nakabati na from Canada raw. Ayan na, Christine Bejarano. Maligayang pakikinig po, mga pangga. Ayan. Si Kuya Ermi nakaantabay. Si Tita Winnie nakaantabay. Batiin mo ako, I miss you. I miss you, Tita Winnie. Maligayang bati sa'yo. Pabati naman faculty ng Lourdes School of Mandaluyong, lalo na kila Enzo Torres, Kyle Salandanan, Bel Castro, ayan, Chi Eslabra, Erica Abenilla, and Danica de la Cruz Morante from Alison Panganiban. Ayan. These are Audie Zena. Long time no here. Saan ka ngayon? Ay, ano po? Dito po sa 106.7 Energy FM. Energy FM. Si Doc Rica nakaantabay. Malapit na sa clinic law. Doc Rica, dalayan mo ako dito malapit ka na, Ortigas kayo. Doon nga dati, dinadala mo sa kabilang estasyon. Dito mo ko dalawin kasi kabilang building ka lang. Pabati naman si Mang Dixie. Ayan. Nasa na nga pala yung Papang Ronald, nasa na yung pinapahanap po sa yung papeles ng kutsi. Ay, nakapabati naman. Rico. Kasama si Hana. Nakaantabay sila. Uy, maligayang pagbati sa'yo. Thank you very much. Alright. Mga kaibigan, mga pangga, ako mag-play muna ng kanta. Para sa mga iniwan, yung mga akala wala nagmamahal sa kanila. Ito po ang awitin sa inyo ng... Ay, ano to? Maganda to. Martin Rivera. Sisenti muna tayo. Sa kanyang awiting, I'll Be There For You. Tawag na, dali. 721-2429. 721-2429. 721-2429. 721-2429.